وعلى آله وأصحابه. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batid nyo ba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha ay mayroon siyang mga tanging pinipili na ito ay lamang sa iba? Totoo yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang mga anghel, at ang mga anghel ay may mga angkat. Ibig sabihin may mas nangunguna. Isa na rito si Anghel Jibril alayhi salatu wasalam, at ganun din si Mikael, si Israfil. Nabanggit yung mga pangalan nila, pero si Anghel Jibril po siya ang pinakauna. Ganun din ang mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, naglikha siya ng mga tao, at meron ding mga nangunguna dito sa mga taong ito. Makikita natin ang mga propeta. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta para sila ang maggabay sa mga tao. At ang mga propeta, meron siyang pinili na mga ulul azm, yung mga pili na mga propeta na 5 na kung saan nandoon yung katanyagan, nandoon yung maging malapitin sa Allah, at binagsagan sila ng may mga tawag sa kanila. Katulad halimbawa ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, siya ang Khalilullah, kaibigan ng Allah. Ganon din si Musa alayhi salatu wasalam, na tinawag si Musa na siya huwa kalimullah, siya ay yung nakakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganon din si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, huwa habibullah, siya ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At punto rito mga kapatid, nilikha ng Allah ang lahat ng mga bagay. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Nililikha niya ang mga bagay, anong gusto niya, at siya ang pumipili. Pinili niya itong Magka, ito ngayon, pakita mo, ang Magkatal Mukarrama, kung saan dito, subhanallah, makikita nyo, there are about different kinds of people around the world. Allahu Akbar. You can see the different nations, the different tribes all over the world, from east and west. They gather together, we come here together. Why? Because only of one aim and one goal. And this is to worship Allah, to please Allah, and of course to ask forgiveness. Like performing Umrah, Hajj, reading Quran, and Istighfar. At makikita mo dito, ang Magka na ito, dito natin makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nagdasal ka rito, ng dasal is equivalent to 100 times. Kung kukunin mo nga naman, sa totoo lang, sa buong mundo, walang masjid, walang lugar na bahay dalanginan na pagtitipon na pinakamarami ay ang Magka. Mag-pray lang siguro mamaya, kanina nag-pray kami ng Maghrib, ngayon isa siguro abot na ng 1 milyon yung jamaa. So according to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 25 times salatul jamaa, fadlul salatul jamaa ay sabawa isrina daraja. You see, 27 in grades. So ilang milyon yung nagtipon-tipon. So the more reward, kasi ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit niya patungkol dito sa haram, inna awwala baiti wudiya linnasi lalladhi bi Bakkata. Katotohanan ng unang bahay panadalanginan dito sa mundong ito na pinili ng Allah ay ang Magka, na kung saan ang dating pangalan nito ay Bagka. Si Propeta Ibrahim, si Ismail, hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam, makasaysayan po at nag-iwan ng mga bakas. At makikita mo, wallahi, look at these people around the globe. Napakarami ng tao, napakarami ng bata, matanda, babae, halos lahat. Nandito sila, at nakikita mo na ang mga Muslim ay pantay-pantay. Nagtitipon dito ang walang trabaho, may trabaho, mayaman, mahirap, malaking pamilya, konti ang kinabibilangan ng pamilya, at walang tunay na pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong sila na tunay na matakutin sa Allah. And this shows and signifies one of the verses in the Holy Quran that Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah, look at this verse in the Holy Quran. Allah Almighty said in the Holy Quran, O you mankind. Allah subhanahu wa ta'ala calls on all mankind, not in a particular nation, not in a particular tribes, but Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayuhan nas, O you mankind, we created you from a single pair of a male and a female.
And we made you into nations and tribes that you may know one another. Look at the different nations and tribes. Nation and tribes that you may know one another. And you may good one another. And the best you, the most righteous of you, are those who are the most God-fearing. Allahu Akbar. Makikita mo ang tao, hindi mo kilala, parang akala mo walang itsura, makikita mo maitim, maputi, maliit, matangkad, payat, lahat. Subhanallah, who are we to estimate anyone? Diba? Sabi dito sa ng hadith, dito sa ano na to, ay sabi ng Allah, the most honored of you, the most beloved of you in the sight of Allah are the most who are God-fearing. Hindi mo alam, isang tao pumunta rito, humiling ng kapatawaran sa Allah, nagtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So may oras pa po mga kapatid na tayo ay dapat humiling ng kapatawaran. Dapat tayo humiling ng kapatawaran. Narinig ko, kadami ng tao. Dapat tayo humiling ng kapatawaran. Dapat tayo humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana kalugan tayo, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Subhanallah. Mo talaga, iba talaga yung nararamdaman mo. Ang may nagsabi, I went to the east and west, I found many beautiful places, but still Makkah in Medina is the best place. Wallahi, that's true. Nakakapagpahinga tayo, nakakapagnilay-nilay, at sa dami ng mga tao, nagsisunod sa nakalaman. Assalamualaikum. Min aina anta? Where are you from? Afghanistan. Afghanistan. MashaAllah. Afghanistan. Afghanistan. Ayatollah. Assalamualaikum. Urdu. नहीं पश्तो Okay. This is mungkin फारसी पश्तो Ha? फारसी पश्तो Parata. You know parata? Parata. Ladid. Ladid parata. Sayang, di tayo marunong magsalita ng Afghani, so parata lang, naiintindihan niyo siguro. So, mashallah, alam niyo po, napakalaki ng develop ngayon dito sa Haram, ha? Subhanallah, lalong lumalawak, patindi ang pag-develop, patindi ng kagandahan dito sa lugar dito. Walang katulad dito na lugar na kung saan tayo ay nakakapagpahinga. Wallahi sa totoo lang. Pag busy ka sa trabaho, engineer ka, doktor ka, whatever, nandyan ka lang dito lang sa Saudi Arabia, pumunta ka lang dito para mag-umrah, wallahi, you will feel the difference. Wallahi, that's true. Alhamdulillah, nakakapagpahinga, Malaysia. Ya Indonesia. Oh, Indonesia, satu rial. Laisa satu rial. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar. Riyadh, Indra. You're from Riyadh? Indonesia. You came for Umrah? Umrah makbula. Alhamdulillah. Indonesia, meron ng Afghani. Ang dami, nakakamangha. Wallahi, nakikita mo yung pagkakaisa ng mga Muslim. Pagmamahalan ng mga Muslim, respetuhan ng mga Muslim. Oo, minsan hindi maiwasan na minsan nagkakaroon ng mga disputes, hindi pag-uunawaan, and usually normal na ito. Nangyari pa ito ng una. Pero sa totoo lang, at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will judge us in the day of judgment, in the day hereafter. Sino ba tayo para husgahan ng kahit sino? Pinagantanud, nagyang kaya pamana, kapapawala, kasusungkiya, siya ito nag-iakida niyan, siya kaya nag-iagya. Sa amaw, realungan na swalay sa kanya ni kukumraktan. Tariman wala sa mga pepe amaltano, umanisan na tindigyan, mimbirang barang sa kuwan, ugaid na ayapon nintano wala na si tanin yung taguro kito untul aparatiyaya, anina nga aparatiyaya, asimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Daghan kayong mga tao dire at alhamdulillah nandito sila at yun nga para pumuri, lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit natin sa iyo, sa inyo na itong magkana ito ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamabuti at pinaka lugar na kung saan ang dating pangalan niya ay Bagka at dito ang isa ang mga kamusliman. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at sana napunutan natin ng aral. Tumingin-tingin ka lang, marami kang makikita, mapupunutan mo ng aral, magdinilay-nilay para mapagtanto natin ang tunay
o tao, bakit ka nandito sa mundo? Sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos at gumawa ng kabutihan. At alaalalahanin mo ang Allah kahit saan man tayo naroroon at laging purihin siya at ang biyaya ng Allah na ibinigay sa iyo magkakaiba-iba, pero ang importanteng tunay na yaman ay ang pagkakontento ng isang tao sa anumang binigay ng Allah sa kanya, maliit o malaki. Hanggang sa muli, maraming salamat. Assalamualaikum.